angles naman, kagaya nito, yung angles ay yung mga, kanina, yung parang pa-L, pwedeng unequal leg, pwedeng equal leg. If yung angle ay nakabolt sa both legs niya, kagaya nito, pag tiningnan natin sa side view niya, ganitong itsura niya. So, pag nakabolt siya on both legs, kagaya nito, nakabolt siya dito, nakabolt din siya dyan. Yung computation naman natin for its net area is meron din tayong provision para doon, or meron din provision yung code para doon. For its gross area, wala na tayong problema kasi we can just simply calculate that manually or usually provided siya sa specifications ng angle, no? That the cross-sectional area is of this square millimeters. Ang problema lang natin yung net area na. Now, ano yung special provisions ng code for this specific type of setup? Ang gagawin natin dito is para natin siyang i-bend pag ganun. I-straight natin siya para maging rectangle siya. So, pag in-straight natin yan siya, which is, ang pinag-uusapan natin dito is itong angle na to, itong nasa loob na angle na to. Tatawagin natin itong G1 and G2. Okay? Pag inunat na natin, or kasi para siya naka-fold, pag in-stretch natin yan, magiging ganito siya. Magiging isang rectangle lang siya. And this distance, okay, itong distance na ito, this will now be our G distance. Or yung transverse distance natin. And this transverse distance is equal to G1, okay, this one, plus G2 minus the thickness. Okay, so yan lang yung magiging formula niya. Okay, so magkakaroon siya ng new distance. So that's just G1 plus G2 minus the thickness of the plate. Kung ano yung thickness niya dito. And equal lang naman yan ang thickness. So that's just G1 plus G2 minus thickness. Pag may value na tayo nito, okay, we can now compute for the net area. The net area is the gross area minus lang natin yung ito. Okay. So, ganun lang siya ang special provisions if angles. But this will only be applicable if the P or the load is being applied at the combined neutral axis of all the bolts. Kasi pag eccentric siya, that's a different story. We'll be dealing with that later on. Pero for now, we will be dealing with, or we'll be tackling only those with tensile forces acting on the combined neutral axis nung lahat ng bolts. Okay, so ganun lang siya. Okay. Pwede rin siya nakastagger. Napagaya nito. Kung makikita nyo, nakastagger siya dito, pati dito. Pero this one is bolted doon sa vertical leg. This one is bolted doon sa horizontal leg. So, pag inunat natin siya, pag side view pala, ito yung makikita natin. Pag inunat na natin siya, magiging ganyan siya. The G value is still the same. That's just G1 plus G2 minus thickness. So, we will now have a new value for this G. Okay? And then, meron pa rin tayong as distance or yung pitch na tinatawag natin. Then, yung formula natin for net area is the gross minus the effective area times thickness times N plus S squared over 4G. Okay, so ganun lang siya. Okay? And for both splice plates, pag splice plates siya, meaning hindi pwedeng angles. Kasi dapat splice plates lang. Meaning ng plates is ganyan. Any plate na ginamit for splicing. So, bolt, ganyan. This is an example of a splice plate. If daw spliced plates, yung net area natin is limited to a maximum of 0.85 AG. So, ibig sabihin, if plates yung pinag-uusapan, asan ba yung plates dito? Ito, plate ito. Yung kanina, plate din. Yung hindi lang stagger, plate din. So, kapag ka-splice plates,
we have to consider the maximum allowable value for net area. So AN maximum should be 0.85 kg. So yung net area pala natin, dapat hindi mag-exceed dyan. So yung net area natin should be less than or equal to 0.85 kg. Now for example, meron kayong sinolve na plate or splice plate. And then pag compute nyo ng AN, let's say for example, 4885. Okay. Nung kinompute nyo yung 0.85 kg, which is the maximum value for net area, ang lumabas is 4,500 lang. This is in square millimeters din to. Anong gagawin natin? Yung AN natin is greater than AN maximum, di ba? So, hindi natin to pwede gamitin kasi according to the code, AN is limited to 0.85 kg. So, if na-exceed ninyo yung 0.85 kg na maximum AN natin, then we have to use this value instead. Okay? So, if yung AN natin is greater than the maximum limit for AN, we will be using that maximum limit, yung 0.85 kg. And this can happen. Pag hindi nyo chinek, baka mali kayo kasi dapat pala 0.85 kg yung gagamitin ninyo. Kasi this might be because of the thickness, di ba? Pwedeng dahil sa pagka-stagger, kaya nung kinompute nyo yung net area, masyado nang malaki. So yung mga ganun. So you really have to check sa 0.85 kg. But if angle siya, kagaya nito, then hindi na kailangan kasi hindi naman to splice plate. Okay? So, pag splice plates lang or yung plates lang pala, steel plates only. Okay? So, that is for net area. Ngayon, punta tayo sa effective area. Kasi wala naman sa formula natin yung net area, di ba? Sa formula natin, for yielding ng effective area, RU should be less than or equal to reduction Rn, di ba? And Rn is equal to FUAE. AE yung nasa formula. AE refers to the effective area. Anong effective area? Effective area is just the net area multiplied by the shear log factor. Okay? Yung shear log factor ay nasa code lang din. Okay? Table 3.2 siya. Section 500 2.4 and then 504.3.1. Okay, this is under section 504.3.1. Yung ating mga shear log factor. Ngayon, itong shear log factor, these are just factors. Mga factors na ito na i-multiply natin sa net area natin. Okay? Para ma-solve natin sa effective area. And yung value ng shear log factor natin depends on the following cases. Okay. Case number 1. Sabi dito, all tension members where the tension load is transmitted directly to each of the cross-sectional elements by fastener or welds, except sa case number 4, 5, and 6. So this is crucial kasi siya, complicated siya kasi you have to compare. Okay, sabi sa case 1, all tension members daw where the load is transmitted sa each cross-sectional element by fastener. For example, meron tayong plate. Naka-bolt siya ganyan. Okay. Pasok yan sa case 1. Kasi yung fastener is or yung bolt na ginamit natin is naka-fasten doon sa cross-sectional element. Anong example ng hindi pasok sa case 1? Let's say for example, meron tayong angle. Ang naka-fasten lang ito. Itong nasa baba niya, yung horizontal component niya or yung horizontal na leg niya, hindi naka-fasten. Hindi siya pasok sa case 1. So, ganun siya. Once na may portion na hindi naka-fasten, hindi na siya papasok sa case 1. Ano pa yung example nun? Let's say, for example, channel. Okay, for example, may channel tayo. Naka-bolt dito, pati dito. Hindi naka-bolt dito. Hindi siya pasok sa case 1. Okay? So, if plate siya, automatically pasok sa case 1. Kasi ang plate, isa lang naman yung
section niya eh. Wala naman siyang ibang angle, di naman siya kagaya ng angle na may legs pa siya. So, automatically, pag plate, pasok na sa case 1. Directly transmitted na siya doon sa sides ng ating cross-sectional area. Okay? So, kapag, ayan, kunyari, I-beam or wide flange section. Ayan. So, ang naka-fasten lang sa taas pati sa baba. Kasi yun lang naman yung kailangan. So, hindi naka-fasten dito. Hindi siya pasok sa case 1. Pero, if I-beam siya, naka-fasten na sa taas, naka-fasten pa sa baba, naka-fasten pa dito sa kanyang web, pwede kasi yun eh. Meron pa siya dito ng fasten. So, pasok siya sa case 1. Okay? Basta, transmitted siya sa lahat ng parts ng cross-section. Pasok siya sa case 1. Pero, except daw sa case 4, 5, and 6. So, lukso tayo. Anong case 4? Plates where the tension load is transmitted by longitudinal welds only. Balikan natin kapag nasa welds na tayo. Kasi ang topic pa lang natin ay bolts. So, pag welds, ang number 5 naman is round hollow structural steel. So, ibig sabihin kapag ganito, round hollow structural steel. So, ibig sabihin, para makonect mo rin yan, welded pa rin yan. And then, ito. Okay, so ibig sabihin, yung 4, 5, and 6, these are welds. So sa topic natin, hindi pa siya pasok. So ibig sabihin, lahat ng plates is automatically case 1. So lahat ng plates automatically case 1. Case 2, all tension members except plates and hollow structural steel. HSS refers to hollow structural steel, meaning hollow rectangular section, hollow square section, hollow circular section. Yan yung HSS. Where tension load is transmitted to some but not all of the cross-sectional elements. So, ibig sabihin nito, kagaya nung I-beam kanina, or yung angle na lang mismo, yung angle na ang nakafasten lang is yung isang leg. So, pasok siya dito kasi tension load is transmitted to some. Ang ginamit dito na some is one leg, but not all the cross-sectional elements. So, ibig sabihin, pasok siya sa case 2 kapag one leg lang. So, ang formula ng U niya, kasi kanina yung sa case 1 pala, ang U niya is 1. So, masyadong madali na lang. For now, case number 2, medyo complicated. We'll discuss this pag nagkaroon na tayong sample problem na hindi plate or specifically I sections or wide flange sections. Case 3, all tension members where the tension load is transmitted only by transverse welds. So, welds. So, hindi mo na natin. Okay, so case 1 and case 2. Walang. Case 7, kasi 3, 4, 5, 6 ay pang welds. Case 7. Baliktad. Dapat yun ang gilagyan ko. Wide flange. I-beams lang po lahat. Or T's cut from these shapes. So, if meron tayong wide flange or yung mga I-beams, dito tayo titingin. Okay, so we have to compare this or this, kung saan ba pasok yung cross-section natin, para malaman natin kung dito ba tayo magre-refer or dito. Okay? And then, pag angles naman, dito tayo naman titingin sa case number 8. Okay, ibig sabihin pala, kung plate, automatically, 1 na yun. Other than plate, we have to check doon sa ibang cases, kung saan siya mag-refer. Okay, basically, yun lang naman yung shear lag factor. We have to refer dito sa section dito. Okay? Ayan. Are there any questions? Nasusundan ba ako? Uy. So, it's already 7:30. It will be unfair if mag-continue lang. Kasi hanggang 7:30 lang naman tayo. 6 to 7:30 lang yung schedule niya. Let's just try to solve some, let's start solving some sample problems tomorrow. But I will be giving plates in advance. Kasi mas mauna yung plates natin. So I'll be giving plates in advance. I'll just set the deadline siguro ng later. Dapat black yung giveaway ko ganito. Ng evening, the next day, or tomorrow. Kasi para may time kayo ma-apply yung sample problems natin. Meron na yung... Okay, but for now, let's just end the discussion here.
sa concept ng shear lag factor, and then apply natin next meeting on some other problems. So if there are no more questions, I'll just check the attendance and just say present when your name is called. If may ma-formulate kayong questions sa utak niyo habang nag-attendance tayo, and sabi lang kayo. Can you just say present when your name is called? Abbas? Joamin? Present. Adil? Bayshahana? Present po. Amer? Muhammad? Rezalig? Diyan ba si Amer? Sir, ano pong reference book ang gamit ninyo? Isend ko. I-post ko na lang sa class. I'll just post pala the material na ginamit natin para doon sa introductory part pati para mag-grasp ninyo lalo. Reference book, marami. Sige lang, i-post ko na lang mamaya para secure ninyo mostly. You can also use reference materials from other centers. Pero kay McCormack kasi yung gamit ko ngayon. McCormack ba? Ha? McCormack ba yun? Yan ang teacher. Akala ko estudyante. Lagi yan, na-copy ko. Sabi ko estudyante.